Badet! Ay, mabuti naman naalala mo kung dalawin. Pasensya na po kayo, Ma, kung ngayon lang po ako nakadalaw. Muntik na nga akong magtampo eh. Buti dumating ka ngayon. Gustuhin ko man po kayong dalawin itong mga nakaraang araw, hindi ko naman po maiwan yung dalawang bata. O bakit? Ano nangyari sa mga apo ko? Sabay pong kaso, halos 1 linggo din po. Kumusta na sila ngayon? Sino nagbabantay? Hinatid ko na po sa eskwelahan ngayon kaya dumaan na rin po ako dito. Sigurado ka ba na kaya na nilang pumasok ngayon? Oo po, magaling naman po. Binilinin ko lang po kapag sumama ulit ang pakiramdam sabihin sa teacher para matawagan agad ako. Baka dahil sa panahon kaya maraming nagkakasakit ngayon. Ganun na nga po. Dami rin po kasing may sakit sa compound namin. Napansin ko na para kang nangangayayat. Dahil nga po sa ilang gabing puyat sa kababantay sa dalawa, mahirap na po kasi natulugan ko. Lalo't sa gabi po mataas ang lagnat nila. Hindi ka ba tinutulungan ng asawa mo sa pag-aalaga sa mga anak ninyo? Hindi po tsaka pagod na rin po yun sa trabaho niya. Nakakaawa naman po kung aabalahin ko pa. Ang mag-asawa magkatuwang sa lahat ng bagay. Hindi niya pwedeng idahilan na siya ang nagtatrabaho. Mahirap din yung mag-alaga ng mga anak at lahat pa ng gawaing bahay sa'yo pa nakatoka. Ayos lang po yun, Ma. Ang mahalaga naman po hindi nagkukulang sa amin si Lito. Kung may problema ka o di kaya nagkukulang kayo sa gastusin sa bahay, huwag kang mag-atubili na lumapit sa akin, ha? Naku, nakakahiya naman po kung aabalahin ko pa kayo. Ang dami na pong naitulong sa akin Ano ba yung sinasabi mong bata ka? Natural lang natulungan kita at damayan sa mga problema mo. Naging nanay mo pa ako kung pababayaan lang kita. Kahit pamilyado ka na, lagi pa rin akong nandito kapag kailangan mo ko. Salamat po, Ma. Kahit hindi niyo ako kadugo, itinuring niyo pa rin akong parang tunay na anak. Kahit hindi ka lumabas sa sinapupunan ko, anak na rin ang turing ko sa'yo. Kaya nga masakit sa akin noon na basta ka na lang sumama kay Lito Hindi ko naman siya minamata pero sana man lang pumili ka ng lalaking kayang ibigay ang ginhawa na nararapat sa'yo. Kaya naman pong ibigay ni Lito ang pangangailangan namin mag-iine. Kung totoo yan, bakit nagtitiis pa rin kayo sa maliit na bahay na yon? Kahit ganoon po ang bahay namin, ang importante naman po masaya at nagmamahalan kami. Alam kong hindi ka nagsasabi ng totoo. Nakikita ko kasi sa mga mata mo ang lungkot. Pero hindi ko ipipilit ang sinasabi ko. Basta tandaan mo lang bukas ang bahay na to para sa inyong mag-iina. Opo, Ma. Alam ko naman po na laging bukas ang bahay na ito sa aming mag-iine. Kumain ka na ba? Mabuti pa sabayan mo na ako. Lagi na lang kasi kung mag-isa kumain Bakit naman po? Lagi po bang tanghaling gumising si Isa? Ay nako, matagal nang hindi dito umuwi ang kapatid mo. Mas gusto niya sa apartment tumira. Akala ko pa naman po dito siya umuwi kaya palagay ang loob ko. Yung si Manang Lina, pumupunta po ba dito para maglinis at ipaglaba kayo? Oo, regular siyang pumupunta rito. Huwag po kayo mag-alala. Madalas ko na po kayong dadalawin dito. Salamat, Iha. Pinasaya mo ko sa mga sinabi mo. Maupo na lang po kayo at ako na po ang bahala maghain ng almusal ninyo. Tanda ko pa noon. Malakas ang ulan at halos umalik na sa lupa ang mga puno sa tabing daan. Late na namin nalaman na may bagyo at signal number 2 na sa lugar namin. Galing pa kami nun sa Maynila ng mga magulang ko at kapatid na si Kuya Christian. Sa tapat ng lumang gate namin, naroon ang isang bata na tila basang sisiw. Nakilala namin na anak siya ni Manang Sol, ang labandera namin. 1 linggo na ang nakakalipas nang mamatay sa kakaibang sakit ang babae.
Mula nun mag-isa nang namuhay si Ate Badet. Naroon siya para humingi ng konting tulong. Pero mula nga nun hindi na siya umalis. Tuluyan na siyang inampon ng mga magulang ko. Hindi mo pa rin pala nakakalimutan ng araw na yun, ha? Huwag mong sabihing nagseselos ka pa rin kay Badet dahil sa atensyong binigay sa kanya ng mga magulang natin noon. Hindi bigla ko lang kasing naalala. Tsaka iniisip ko din kung bakit sa dami ng mga pamilya na pwede niyang lapitan pamilya pa natin. Hindi naman nakakapagtaka yun dahil labandera natin ang nanay niya. Maraming pamilya noon ang pinagseserbisyuhan si Manang Sol. Alam ko yon kasi binanggit niya sa akin. Bakit mo nga pala naungkat ang bagay na yan? Naalala ko lang kaya natin napag-usapan. Tsaka mula nung nag-asawa si Ate Badet, wala nang bukang bibig ang mama niya kundi siya. Kung paano mag-alaga sa kanya at mag-asikaso sa bahay. Kaya ka ba naiinis? Wala kasi nung ampunin siya ng mga magulang natin. Ang dami nang nagbago sa bahay na yun. At sa mga buhay natin. Mula noon, lagi na lang siyang pinapaboran ng mga magulang natin. Hanggang sa huling hininga ni Papa, hinahanap siya. Mas anak pa nga siyang ituring Napansin ko nga rin niya noon. Kaya nga kinausap ko ang papa natin. Talaga? Kinausap mo ang Papa natin? Oo, kaya nga naisip naming hanapin ang natitirang pamilya ni Badet. Hindi na nga lang natuloy dahil iginupo na ng sakit ang papa natin. Palaisipan din sa akin kung meron pa ba siyang pamilya. Bakit hindi yata niya hinahanap? Diba sabi niya na anak siya ng nanay niya sa pagkadalaga? Hindi rin naman niya kilala ang tatay niya. So, paano niya hahanapin? Si Manang Sol naman, gaya ng alam natin, maagang naulila at wala ring naging kapatid. Ano pa ba ang bumabagabag sa'yo? Nag-asawa na nga yung tao at wala na sa bahay. Narinig kong sinabi niya yun kay Mama para matahimik ka na. Ako pa pala ang dinahilan niya Wala naman akong pakialam kung gusto niya sa bahay natin. Ang akin lang, tigilan niya ang panunulsul sa nanay natin. Wala ka namang pruweba na ginagawa niya. Hindi ko kailangan marinig para malaman ko. Dahil sa kanya, lagi tuloy galit sa akin ang mama. Wala na akong ginawang tama sa paningin niya. Kaya ba hindi ka umuwi sa bahay natin? Sabi ko nga sa'yo, wala na akong ginawang tama kay mama. Araw-araw na lang kaming nagtatalo. Nakakapagod na rin naman Lalo't ayaw naman niya akong pakinggan. Sana naman hinabaan mo na lang ang pasensya mo. Alam mo naman na matanda na si Mama Mawiwili siguro ako na doon umuwi kung doon ka rin uuwi. Kung pwede nga lang sana Kaso, 4 na oras ang biyahe ko mula sa bahay hanggang trabaho. Kaya nga napilitan na lang akong umuwi ng bahay Bakit naman kasi dito pa sa Maynila mo naisipang magtrabaho Dito ako nabigyan ng oportunidad Kumusta na nga pala ang negosyo mo? Isa pa nga to kuya Sayang lang daw ang tinapos ko kung pagtitinda lang daw ng milk tea ang ginagawa ko. Bakit nga kasi ayaw mong magturo? Sayang nga naman talaga. Tapos pasado ka naman sa board exam. Kuya, alam mo naman na simulat sa puli, hindi ang pagtuturo ang gusto ko. Pinagbigyan ko lang ang mama natin sa kursong gusto niya na kunin ko. Kapag umuwi ako sa atin, kakausapin ko si Mama na hayaan ka na lang sa gusto mo. Salamat kuya, ikaw na lang talagang nakakaintindi sa akin Sikapin mo rin na mapalapit sa Mama natin. Ginagawa ko naman yun. Kahit masakit na siyang magsalita ginagalang ko pa rin siya. Ganyan tayo pinalaki ng mga magulang natin. Ang huwag sumagot sa mga matatanda. Araw ng Sabado. Naabutan ko pa si Manang Lina na naglalaba at si Mama naman ay nagdidilig ng orchids niya. Yun na ang naging libangan niya mula nang mamatay si Papa. May 5 taon nang nakakalipas. Lumapit ako at nagmano sa kanya. 2 linggo ka ring hindi dumalaw Akala ko hindi mo na ako naaalala Pasensya na po kayo ma, busy lang po sa negosyo. Ano, sa pagtitinda mo ng milk tea? Ewan ko ba sa yung bata ka? Bakit yun ang napili mong trabaho? Doon po ako masaya Ay, bahala ka na nga kung yun ang gusto mong gawin. Ma, alam ko po na nagtatampo kayo sa akin.
Pero sana naman po intindihin niyo ko. Ngayon lang naman po nangyari na sinuway ko kayo Sige, hindi na kita pakikialaman pa. Nakausap ko na rin ang Kuya Chris mo. Sinabi niya sa akin ng saloobin mo. Hindi ko po kasi gusto na lagi na lang tayong nagtatalo tuwing nandito ako sa bahay. Yun din siguro ang dahilan mo kaya ayaw mo nang umuwi dito sa bahay. Hindi naman po. Malayo lang kasi ang bahay natin sa pwestong nakuha ko. Siguro naman may tauhan ka. Hindi mo kailangan bantayan ng tindahan mo. Sige po ma, dadalasan ko na po ang pag-uwi dito sa bahay. Ay mabuti naman anak. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Dito ko po balak talagang magtanghalian. Ay mabuti naman at may makakasabay ako sa pagkain. Siya nga pala. Dumalaw dito nung isang araw ang ate Badet mo. Talaga po? Kasama po ba ang dalawang anak niya? Siya lang. Inihatid lang daw niya sa eskwelahan ng mga anak at saka dumaan dito. Tingin ko hindi maayos ang lagay niya. Bakit niyo naman po nasabi? Ang payat niya kasi tapos sabay pang nagkasakit ang mga anak. Siya naman kasi padalos-dalos sa desisyon sa pagsama kay Lito. Pwede naman kasi sila dito sa bahay Marami naman po ang nagsasabi na taga rito na mabait at responsable naman po si Lito. Kaya lang mahirap lang siya. Wala naman pong masama sa pagiging mahirap Kayo talaga. Kailan pa kayo natutong mangmata ng tao? Hindi naman sa nang mamata ko. Kaya lang nakikita ko kasi na nahihirapan ang kapatid mo. Inalok niyo po ba ng tulong si Ate Badet? Tumanggi siya Hindi daw niya kailangan dahil kaya naman ibigay sa kanila ni Lito. Isang araw po pupuntahan ko siya sa kanila. Kung ayaw niya pong tumanggap ng tulong, sa mga anak na lang niya ako magbibigay. Namimiss ko na nga rin ang mga bata 2 buwan na rin yata nung huli niyang dinala rito. Kapag po dumalaw ulit dito sa atin si ate, sabihin niyo na lang na ipasyal dito. Sinabi ko nga yan sa kanya. Kapag daw walang pasok ang mga bata dadalaw sila rito. Dapat po siguro pilitin niyo nang mag-asawa si Kuya Chris para magkaroon na kayo ng totoong apo. Naku, matagal ko na yung sinasabi sa kanya. Yayain na ka akong magpakasal si Eden. Tinatawanan lang ako Pareho po kasing busy sa trabaho Pero kung gusto naman nila mapaglalaanan naman siguro nila ng oras. Kapag alam niyang yun na ang topic, umiiwas na ang kuya mo. Kaya paano ko mapipilit? Kapag po dumalaw dito sa atin pagtulungan po natin si Kuya para mapilitan ng mag-asawa. Magandang ideya yan, Iha. Dapat nandito rin si Eden. Sa wakas po napatawa ko rin kayo kahit ngayon lang. Pasensya ka na anak ha. Kung lagi akong galit kapag magkausap tayo. Wag mo sanang isipin na hindi kita mahal ha? Nagtatampo lang po ako, pero hindi po ako nagtatanim ng sama ng loob sa inyo. Ma, total naman po nag-uusap tayo ngayon. Meron sana akong mga katanungan sa inyo. Ano yun, Iha? Ano po bang totoong naging sakit ng papa? 5 taon na ang nakakalipas mula nang mamatay ang ama mo. Bakit kailangan mo pang ungkatin? Sorry ma, malapit na kasi ang death anniversary niya Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa amin ni Kuya ang tunay na naging dahilan ng pagkamatay niya. Sa loob lang kasi ng maikling panahon, iginupo siya ng isang karamdaman. Hindi ko rin alam kung ano ba ang naging sakit ng ama ninyo Ilang doktor na kasi ang nilapitan namin. Pero lahat sila iisa ang sagot. Walang sakit ang ama ninyo. Nasa isip lang daw niya yon. Baka meron lang daw pinagdadaanan na problema. Kaya nakakaramdam ng panghihina. Ano bang klaseng doktor sila? Ako na hindi nag-aral ng medisina, masasabi ko na may malubhang sakit si Papa. Kaya nga sumuko na lang ang papa niyo At nagpauwi na lang dito sa bahay. Masakit sa akin na wala man lang ako nagawa para ibsan ang nararamdaman niyang sakit noon. Habang buhay na lang na magiging misteryo
ang pagkamatay ng papa. Ipinasa Diyos ko na lamang ang lahat. Ang mahalaga natapos na ang paghihirap ng papa niyo. Bumalik na ako sa bahay namin. Mula nang magkausap kami ni Mama, naging maayos na ang samahan namin. Minsan dumalaw din sa amin si Kuya Christian. Napuno muli ng tawanan ng bahay na yon na matagal din na hindi narinig. Mula nang mamatay ang papa namin. Para kasing nabalot ang bahay na yun ng kalungkutan. Ngayon lang ulit tayo tumawa ng malakas Oo nga Naging masigla ulit ang mama natin. Salamat naman at bati na kayo. Ayoko din kasi na nagkakaroon kayo ng samaan ng loob ni Mama. Ako rin naman, kuya. Salamat nga pala sa tulong mo, ha? Dahil sa'yo, naliwanagan si mama. Hindi na niya ipinipilit ang gusto niya. Naging mahirap lang naman kausap si Mama mula nung mawala si Papa. Alam ko, apektado pa rin siya hanggang ngayon. Napag-usapan nga namin ang tungkol sa naging sakit ni Papa na dahilan ng pagkamatay niya. Hindi rin pala niya alam at kahit ng mga doktor. Minsan nga napag-usapan din namin niya ni Eden. Sabi niya, kung hindi daw ba natin sinubukang ipatingin sa albularyo si Papa noon. Ano naman ang magagawa ng isang albularyo? Mga magagaling ng doktor walang nagawa noon. Iyon na nga daw, hindi malaman ng mga doktor ang sakit ni Papa. Malamang daw, kulam ang sanhi na maaga niyang kamatayan. Ha? Kulam? Totoo pa ba yan sa panahon natin? Hindi ko alam kung totoo nga. Naririnig ko lang naman yan nung araw Pero si Eden, laki kasi siyang probinsya at may lolo din siyang albularyo noon. Nung nakaraang taon nga lang namatay sa edad na 110, namatay habang natutulog. Ang tanda na pala. Pero mabalik tayo sa pinag-uusapan natin. Kung kinulam ang papa natin, sino kaya ang gagawa nun? Kilalang mabait ang ama natin at wala siyang kagalit. Ay, kagaya ng hindi na natin nalaman na naging sakit ni Papa, hindi na rin natin malalaman ang bagay na yan. Kapag hindi ako busy, papasukin ko ang dating kwarto nila Papa. Ano naman ang gagawin mo dun? Baka magalit si Mama sa'yo. Alam mo naman na ayaw niya na may pumapasok dun maliban sa kanya. Itataon ko na lang na wala siya rito sa bahay para hindi niya ako mahuli. Sige, bahala ka kung yan ang plano mo. Baka nga meron kang makita. Tawagan mo ko agad Dahil sa kaabalahan ko sa negosyo ko, hindi ko na rin naalala ang plano na sinabi ko kay Kuya Christian noon. Minsan naiwan ako mag-isa sa bahay. Umalis si Mama para dalawin ng kaibigang may sakit na malapit sa amin nakatira. Nang mapadaan ako sa silid nila dati, doon ko ulit naalala. Nagmadali akong kinuha ang susi sa kinalalagyan nito at saka binuksan ng pinto. Sumalubong sa akin ng amoy ng kwarto, ang makapal na alikabok at mga sapot. Ibig sabihin, hindi rin pumapasok si Mama dito. Imposible naman kasi na hindi niya ito ipalinis sa istrikta niyang yun sa kalinisan. Ano ba ang pwedeng makita rito? Baka sa mga drawer, maisa-isang ang tingnan lahat. Lahat ng drawer at maging ang nag-iisang cabinet sa sulok hinalughog ko. Tanging nakita ko lang ay mga damit ni Papa at ilang gamit niya. Pati higaan niya tiningnan ko rin. Iginala ko rin ang paningin ko sa kabuuan ng kwarto. Nag-aksaya lang ako ng oras. Puro alikabok lang naman ang naiwan dito sa loob. Dapat nalilinisan ito Kaya lang, malalaman ni Mama na pumasok ako dito. Ay, makalabas na nga. Bigla ko natigilan ng bigla ko nanlamig. Nagtayuan din ng mga balahibo ko sa katawan. Sa sulok ng mga mata ko sa malaking salamin, may naaninag akong figura doon. Huminga muna ako ng malalim bago lumingon. Pero wala nang nakita ko doon na nakaputi. Pagkatapos ng ilang sandali, dali-dali na akong lumabas ng kwarto. Sakto naman na dumating na si Mama. Nagtataka pa siya sa itsura ko. Oh, bakit para ka namumutla?
May sakit ka ba ha? Wala po akong sakit. Ano po kasi, may nakita akong ipis sa kusina. Alam niyo naman na takot ako sa insekto na yun eh. Meron na naman pala. Hay nako, hindi na tayo maubusan ng ipis dito sa bahay. Lagi naman malinis eh. Ganun po yata talaga, kahit malinis ang buong kabahayan. Kumusta na po ang kaibigan niyo? Ayun, nangihina pa rin si Mildred. Kung bukas hindi pa bumuti ang lagay niya, dadalhin na siya ng mga anak niya sa ospital. Sana naman po gumaling na ang kaibigan niyo. Ay, oo nga. Sa batch namin 4 na lang kaming buhay. Pakiramdam ko tuloy malapit na rin ako. Naman, wag nga kayong magsalita ng ganyan. Kailangan ngayon pa lang tanggapin na natin na lahat tayo dun papunta. Oo nga po, pero wag naman po kayong magsalita ng ganyan. Ma, may itatanong sana ako sa inyo. Ano yun? Yun bang kwarto niyo ni Papa dati, kung saan siya namatay? Hindi niyo po ba yun pinasok ulit? Ang totoo niyan mula nang mamatay ang papa niyo, si Badet lang ang nakakapasok doon para maglinis. Nung nandito pa siya, sinubukan ko rin naman na pasukin pero natatakot ako. Bakit naman po? May nararamdaman po ba kayong kakaiba? Sa'yo ko lang to sasabihin ha. Palagay ko nandun pa rin ang kaluluwa ng ama niyo sa kwarto na yun Madalas kasi kung makarinig ng mga yabag at kaluskos tuwing mapapadaan ako sa tapat ng pinto. Baka naman po daga lang o guni-guni niyo lang. Nung una ganun ang iniisip ko, pero nagiging madalas na. Hanggang pati si Lina naririnig na rin tuwing naglilinis siya sa taas. Minsan nga daw pakiramdam niya, merong nagmamasid sa kanya. O di kaya biglang tatayo ang balahibo niya sa katawan. Siguro po, kailangan na nating magpatawag ng pari. Siguro nga iha. Ewan ko ba kung bakit pinatagal ko pa ito. Kung naiwan po ang kaluluwa ng papa sa kwarto na yun, ano po kayang dahilan at bakit hindi siya matahimik? Hindi ko alam iha. Naalala ko bago siya malagutan ng hininga parang meron siyang gustong sabihin. Pero dahil hindi na nga siya makapagsalita noon, hindi rin naman niya nasabi. Minsan, napapatanong na lang ako kung bakit ganun ang pagkamatay niya. Samantalang napakabait naman niya. Yan din ang paulit-ulit na tanong ko sa isipan ko sa loob ng 5 taon Ma, hindi niyo po ba naisip na baka kulam ang ikinamatay ni Papa? Kaya hindi malaman ng mga doktor noon ang totoo niyang sakit. Kailanman hindi yan pumasok sa isip ko. Buong paniniwala ko may sakit lang ang papa ninyo. Hindi naman po tayo nakasiguro. Nasabi lang po kasi yun ng nobya ni Kuya Chris. Napag-usapan po kasi nila minsan ang nangyari kay Papa. Nung mga panahon na yun kasi, masyadong magulo ang isip ko. Mabuti na lang naroon si Badet. Siya lahat ang gumagawa dito sa bahay. Pati pag-aasikaso sa papa ninyo. Para kasing wala ako sa sarili ko noon Kahit kayo, hindi ko na rin napapansin. Naiintindihan naman po namin ang nararamdaman niyo noon. Sobrang sakit po ang pagkamatay ng Papa. Bukas sa bukas din pupunta ako sa simbahan para humingi ng tulong. Sa ngayon ipagdasal na lang natin ang kaluluwa ng papa mo. Sana naman matahimik na siya. Kahit kulang sa tulog, maaga pa rin akong gumising. Gaya ng dati naabutan ko na si Mama sa kusina na naghahanda ng almusal namin. Nagtimpla lang muna ako ng kape at naupo sa isang upuan paharap kay Mama. Nakatulog po ba kayo kagabi, Ma? Mula nang mamatay ang papa ninyo, naging mababaw na ang tulog ko. Mukhang hindi ka nakatulog kagabi Nangingitim kasi ang ilalim ng mga mata mo Iniisip ko po kasi ang napag-usapan natin kahapon. Pakiramdam ko po tuloy, magdamag na may nakatingin sa akin. Matatapos din ang problema natin. Kapag nabindisyon na ng pari ang kwarto na yun, hindi na magpaparamdam ang papa mo. Sayang nga
walang paraan para makausap natin si Papa. Baka kasi meron siyang gustong sabihin sa atin na hindi niya nasabi nung nabubuhay siya. Tingin ko nga meron eh. Pero hindi na niya yung mapaparating sa atin. Mas mabuti na manahimik na lang siya. Yun nga po ang makakabuti. Ma, ipapaalam po ba natin kay Kuya ito? May karapatan din naman siyang malaman. Pero kapag umuwi na lang siya dito, tsaka natin sabihin. Sige po, Ma. Oh, kumain na muna tayo. Pagkatapos ng almusal lalakad na ako. Darating naman si Lina kaya meron kang makakasama rito. Nung umalis si Mama, hinatid ko pa siya sa may gate. Hindi rin ako pumasok agad sa loob ng bahay. Minabuti ko na sa labas na lang hintayin si Manang Lina. Habang nakatayo, pakiramdam ko meron nagmamasid sa akin. Paglingon ko sa bintana ng kwarto ni Papa, nakita ko na gumagalaw pa ang kurtina. Para bang merong nakatayo doon kanina at hinawi yun. Imposible naman na hangin dahil sarado ang buong kwarto at hindi nakakapasok ang hangin. Isa? Ate Badet! Ginulat mo naman ako. Bakit parang nakakita ng multo? Ano nga palang ginagawa mo dito sa labas? Hinihintay ko si Manang Lina. Maglalaba kasi siya ngayon eh. Ganun ba? Hinatid ko kasi ang mga bata sa eskwelahan. Wala kasi silang service ngayon eh. Nasaan nga pala si Mama? Nasa simbahan. Tuloy ka muna. Hindi na. Hindi rin naman ako magtatagal. Kumusta ka na? Dito ka na ba ulit umuuwi? Oo. Wala naman kasing kasama si Mama eh. Mabuti naman. Alam mo bang lagi siya nag-aalala sa'yo? Kababae mo kasing tao eh. Mas gusto mo pang umupa. Kaya nga umuwi na ako. Kumusta na nga pala ang mga pamangkin ko? Ayos naman sila. Gusto sana nilang pumasyal dito eh. Hindi ko naman masamahan dahil tuwing Sabado at Linggo, tumatanggap ako ng labada. Hindi ba sapat ang kinikita ni Lito sa gastusin nyo? Sa mahal kasi ng bilihin ngayon, hindi talaga kakasya. Ate, kung meron akong maitutulong sa'yo magsabi ka lang ha. Kahit hindi tayo magkadugo, alam mong kapatid ka pa rin namin. Hindi ka na ba galit sa akin? Yung nangyari dati kalimutan na lang natin. Matatanda na naman tayo Malawak na ang pangunawa ko ngayon. Paano kung ayokong kalimutan? Ha? Biro lang. Masyado ka namang seryoso. Syempre naman, kalimutan na natin ang pagmamaldita mo sa akin noon. Alam ko naman na matindi lang ang selos mo sa akin dahil mas naging malapit sa akin ang mga magulang mo. Bata pa kasi ako noon. Hindi ko pa makontrol ang nararamdaman ko. Naiintindihan naman kita eh. Kaya nga sumama na lang ako kay Lito para hindi ka na magalit. Nagsakripisyo ako para sa'yo. Sana masaya ka ngayon. Ate, hindi ba bukal sa loob mo ang pagsama kay Lito? Gusto mo bang malaman ng totoo? Oo naman. Mahal ko naman siya, pero hindi pa ako nun handang sumami. Kaya lang, para sa katahimikan nating lahat, sumama na ako sa kanya. Hayaan mo na makabawi ako sa'yo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang, ha? Kung pera ang tinutukoy mong tulong, wag na. Kaya naman kami buhayin ng asawa ko, tsaka umi-extra naman ako. Kahit para sa mga bata? O sige, tatanggapin ko kung para sa mga bata. Ay, salamat naman kung ganun. Dito na rin ba umuwi si Kuya Chris? Hindi. Sa Maynila pa rin. Siguro nagpaplano na sila ng nobya niya na magpakasal, ano? Naku, malabo pa. Kinukulit na nga namin ni Mama Ibig sabihin, boto rin pala si Mama sa babaeng yon? Oo naman. Mabait naman kasi si Ate Eden. At saka matagal na sila. Sana naman, habang hindi pa siya nag-aasawa dumito muna sa bahay natin. Kapag kasi nagkapamilya na siya, lalo siyang mawawala ng oras kay Mama. Gusto rin sana ni Kuya. Kaso, napakalayo kapag nag-uwian siya.
Bakit kasi ayaw niya magtrabaho sa malapit lang? Doon kasi siya nabigyan ng magandang oportunidad eh. Sa bagay nga, tsaka mas malaki sigurado ang sahod niya doon. Oo naman. Ay naku, napahaba ng kwentuhan natin. Kailangan ko na umalis. Pakisabi na lang kay mama na dumaan ako, ha? Sana naman makapasyal ka dito sa ibang araw. Susubukan ko. Sabi ko naman kasi sa'yo marami din akong ginagawa. Kung gusto mo, kami na lang ang dadalaw sa inyo. Ay, wag! Ang ibig ko sabihin kami na lang ng pamilya ko ang pupunta dito. Nakakaya kasi ang bahay Magulo at makalat gawa ng mga bata. Sige, ikaw ang bahala. Hihintayin na lang namin ang pagdalaw mo. Sige, Isa, aalis na ako. Ang weird talaga minsan ni ate. Ilang sandali lang dumating na rin si Manang Lina. Bandang 9:00 naman nang dumating si Mama kasama ang isang pare. Nabindisyonan ng araw na yun ang dating kwarto ni Papa. Nang mga sumunod na araw, wala na kaming napapansin na kakaiba sa loob nun. Naging panatag na rin kami ni Mama. Hindi namin alam may paparating na problema sa pamilya namin. Mama! Tulungan mo ako! Badet! Ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Nag-away po kami ng asawa ko at dinala niya ang mga anak namin. Ano naman ang pinag-awayan ninyo? Sari-sari na lang po. Parang dahilan na lang niya para lagi kami magtalong dalawa. Wala man lang bang tumulong sa'yo ng mga kapitbahay para mapigilan siya? Wala po Ayaw po siguro nilang makialam sa away namin mag-asawa. Sa kaya dinala ni Lito ang mga anak mo? Pinuntahan mo na ba ang mga kamag-anak niya? Wala po siyang kamag-anak dito. Oo nga pala. Yung mga kaibigan niya, pinuntahan mo rin ba? Hindi po nila alam kung saan nagpunta si Lito. Oo, huminahon ka muna. Dito ka lang at mag-iisip ako ng paraan. Baka po hindi ko na makita ang mga anak ko. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Madalas ba ang naging pag-aaway ninyo? Opo, madalas na rin po niya ako masaktan. Sabi ko na nga ba may nangyayari sa'yo. Bakit kasi hindi ka nagsabi na may problema ka na pala? Ayoko na po kasi na makagulo sa pamilya ninyo. Kaya inilihim ko na lang na may problema ako. Ano bang sinasabi mo? Anak na kita kaya kapamilya ka na namin. Alam ko po na maayos ng relasyon ninyo ni Isa. Ayoko lang po na ako na naman ang maging dahilan para magkagalit kayong mag-ina. Nagbago na ang kapatid mo. Hindi na siya katulad ng dati. Katunayan nga gusto kanyang tulungan. Akala ko po kasi hanggang ngayon galit pa rin siya sa akin. Kapag nabawi na natin ng mga bata, dito ka na lang ulit tumira kasama ng mga anak mo. Saka ko na lang po yan iisipin. Ang gusto ko po muna, mahanap ang mga anak ko at mabawi kay Lito. Huwag kang mag-alala. Mababawi natin ang mga anak mo. Pwede mo pang kasuhan ng asawa mo. Hindi na po kailangan, Mama. Ang mahalaga lang sa akin, mabawi ko po ang mga anak ko. Napakabait mo talaga, kaya ka inaabuso ng asawa mo Pabuti na rin na maturuan ng leksyon ng Lito na yon. Nakikiusap po ako sa inyo. Hayaan na lang natin sila. Tatay pa rin siya ng mga anak ko. Ikaw na nga ang bahala. Ang mabuti pa pumunta tayo sa pulis. Makakatulong sila para mahanap agad si Lito at mga anak mo. Sinamahan ni Mama si Ate Badet para i-report ang nangyari. Pagdating sa police station, hindi naman siya nagsasalita kundi iyak lang ng iyak. Si Mama na lang ang nakipag-usap sa pulis na nakatalaga at nagbigay ng impormasyon. Umuwi na rin sila pagkatapos mangako ang pulis na gagawin lahat para makita ang asawa at mga anak. Tumahang ka na sa kakaiyak mo. Baka magkasakit ka na niyan.
Hindi po talaga ako matatahimik hanggat hindi nakakabalik sa akin ang mga anak ko. Gumagawa na ng paraan ng mga pulis. Huwag ka na masyadong mag-alala pa. Magtatanong-tanong din tayo sa mga taga rito. Baka may alam sila kung saan pwedeng pumunta si Lito. Maraming salamat po, Mama. Kung wala po kayo, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pagkakataon ko na rin to para makabawi sa lahat ng pagdamay mo sa akin noon. Mahal ko po kayo ni Papa at itinuring ng mga magulang. Hindi talaga kami nagsisisi na ampunin ka namin noon. Kung nabubuhay lang ang papa mo sigurado na matutuwa din yun. Dahil napalaki ka namin na mabuting tao. Masama ang pakiramdam ko ng araw na yun kaya umuwi na lang ako ng bahay. Pagdating nadatnan kong nakayakap si Mama kay Ate Badet habang umiiyak. Nandito ka pala, ate. Bakit kayo nag-iiyakan? May nangyari ba? Buti umuwi ka na, Iha. May nangyari kasi sa ate mo. Galing na kami sa police station kanina. Si Lito kasi tinangay ang mga pamangkin mo. Po? Bakit naman ginawa yun ni Lito? Madalas na pala silang nag-aaway ng kapatid mo Sinasaktan din siya ng hayop na lalaking yun. Tingnan mo ang mga pasa ng kapatid mo. Sabi na nga ba hindi maganda ang lagay niya sa piling ng asawa niya. Akala ko pa naman mabait at responsable yung si Lito. Sa una lang maayos ang pakikisama niya sa akin. Kalaunan, lumabas din ang tunay niyang ugali. Sana, noon ka pa nagtapat sa amin. Di noon ka pa sana namin natulungan. Hindi na sana umabot sa ganito. Ay, wag mo nang sisihin ang ate mo. May dahilan naman siya para hindi sabihin sa atin ang lagay niya. Pasensya na sa mga nasabi ko. Hindi ko rin kasi maiwasan na mag-alala sa mga pamangkin ko Hindi naman siguro sila sasaktan ng tatay nila. Ipagdasal natin na mahanap na sila ng mga pulis. Hindi ko po kakayanin na mawala sila sa buhay ko, Mama. Alam ko na masakit sa'yo na mawalay sa mga anak. Pero kailangan mo maging matatag hanggang makita natin sila. Pipilitin ko po, Ma. Ang mabuti pati, dumito ka na lang muna habang hinahanap ang mga anak mo. May bahay naman po ako. Doon ko na lang po hihintay na mag-aama ko. Huwag sanang matigas ang ulo mo, Iha. Dumito ka na lang. Baka kasi mapabayaan mo pa ang sarili mo sa kakaisip sa mga anak mo. At least dito nandito kaming lahat para damayan ka. Oo nga naman, ate. Makinig ka naman sa amin. Sige, dito na muna ako tutuloy. Ay, salamat naman at nakinig ka rin sa amin. Nahihiya po kasi ako. Wala kang dapat ikahiya at bahay mo rin to. 1 linggo na rin ang nakakalipas pero wala pa rin kaming balita kina Lito at sa mga anak niya. Isa rin sa napansin ko, hindi na umiiyak si Ate Badet. At parang hindi na siya apektado sa pagkawala ng mga anak. Madalas ko kasi siyang makita na tumatawa kapag kausap si Mama. Nasaan po si Ate Badet? Pumunta sa palengke. Gusto daw niya kasing ipagluto tayo. Inuna pa talaga niya yun kesa pumunta sa police station para makibalita sa mga anak niya. Sabi naman kasi ng pulis na nakausap namin, tatawagan na lang daw kami kapag meron na silang nalaman. Isa pa sa napansin ko, parang wala na sa kanyang pagkawala ng mga anak niya. Nagagawa na kasi niyang tumawa Isa, bakit ba ganyan ka magsalita ha? Hindi porke tumatawa siya hindi na niya naaalala ang mga anak niya. Mabuti na rin na nakakapaglibang siya kesa naman lagi siyang umiiyak. Nung umiyak lang naman siya yung maabutan ko kayo dito sa bahay. Pagkatapos nun, hindi ko na siya ulit nakitang umiyak. Alangan namang ipakita pa niya sa'yo. Malay mo sa gabi bago matulog umiiyak siya sa kakaisip sa mga anak niya. Imbis na tulungan mo na lang ang kapatid mo sa paghahanap kung ano-ano pa ang sinasabi mo. Wala naman po akong masamang ibig sabihin Tsaka tumutulong naman po ako. Kami ni Kuya Chris.
Dapat lang. Dahil yun lang ang maitutulong natin sa kapatid mo. Mabuti nga kahit may problema siya naaalala pa rin niya na ipagluto tayo. Mula nang dumating siya dito, inako na niya ang lahat ng gawain dito sa bahay. Siya naman po ang may gusto noon. Hindi naman natin siya pinilit eh. Kaya nga, pero ikaw kung ano-ano pa ang sinasabi. Magtapat ka nga. Hanggang ngayon ba pinagseselosa mo pa rin ang ate Badet mo? Naman, ano bang tingin niyo sa akin? Bata pa rin. Hindi ka na nga bata pero yung ugali mo hindi pa rin nagbabago. Sana naman maging totoo mabait ka na sa kapatid mo. Hindi yung pakitang tao lang. Kung magsalita naman po kayo parang hindi niyo ako anak. Sinasabi ko lang ang totoo. Ayaw mo rin kasi napapagsabihan Sa amin kasi ni Ate Badet, siya ang lagi niyong kinakampihan Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo? Kahit noon wala akong kinakampihan sa inyong dalawa. Kung may makita man akong mali niyang ginawa, pagsasabihan ko rin siya. Makaalis na nga lang. Yan, diyan ka magaling ang umiwas kapag pinagsasabihan ko. Ano po ba ang gusto niyo? Makinig na lang ako sa mga masasakit niyong sinasabi? Nasasaktan ka kasi totoo mga sinasabi ko sa'yo. Oo na po. Tama kayo sa mga sinasabi niyo sa akin. Okay na po ba? Masaya na po ba kayo na inaamin ko na totoo lahat ng paratang niyo sa akin? Ang mabuti pa, pabayaan niyo na lang ako. Isa! Isa! Bumalik ka rito! Mag-usap muna tayo! Nang mga sumunod na araw, hindi ako kumakain ng almusal sa bahay dahil maaga akong umaalis. Sa gabi naman sa labas na rin ako kumakain bago umuwi. Matipid din akong sumagot sa mga kasama ko sa bahay. May problema po ba si Isa? Hindi ko po sigurado pero parang umiiwas siya. Ginagawa na lang po niya kasing tulugan itong bahay natin Nagtalo kasi kami nung isang araw kaya masama ang loob sa akin. Tungkol po ba sa akin kung bakit kayo nagtalo? Hindi ko kasi nagustuhan ng sinabi niya na parang hindi ka apektado sa pagkawala ng mga anak mo. Nanay rin ako, kaya alam kong tinatago mo lang ang nararamdaman mo. Pero si Isa ibang iniisip. Maiintindihan lang po niya ako kapag naging nanay na siya. Pagpasensyahan mo na lang ang kapatid mo, ha? Oo naman po. Bata pa po kasi si Isa kaya ganun ang pag-uugali. Magbabago pa naman po siya. 24 na siya. Di na dapat siya umaasta ng ganon. Gusto niyo po ba na kausapin ko siya? Wag na, Iha. Baka awayin ka lang niya. Kilala ko si Isa kapag galit. Marami ka nang inaalala, hayaan mo na lang siya. Siguro po, kailangan ko na umuwi sa amin. Baka po kasi lalong magalit si Isa kung dito pa rin po ako titira. Hindi ka aalis dito. Hindi kita papayagan na bumalik sa bahay niyo. Anong gagawin mo doon? Magmumukmok. May bahay naman po kasi ako. Sabi ko naman po sa inyo, ayokong makagulo sa relasyon ninyo mag-ina. Wala ka namang ginagawang masama Si Isa ang makitid ang pag-iisip. Kung tutuusin po, mas may karapatan si Isa kaysa sa akin. Ayoko lang po ng balang araw ipamumukha niya po yun sa akin. Hindi niya yung pwedeng gawin. Pareho lang kayo may karapatan sa bahay na to. Ako ang bahala sa'yo. Oras na sabihan kanya ng hindi magagandang salita ako makakalaban niya. Salamat po ma sa pagtatanggol ninyo sa akin. Wala yun, Iha. Anak na rin kita. Kaya tama lang na ipagtanggol kita. Sumapit ang araw ng death anniversary ni Papa. Plano naming pumunta sa sementeryo para dumalaw. Kaya lang masama ang pakiramdam ni Mama. Kaya nagpaiwan na lang sila ni Ate Badet. Kami na lang ni Kuya Christian ang dumalaw sa puntod ng aming ama. Hindi pa rin ba kayo nag-uusap ni Mama? Sumasagot naman ako kapag meron siyang tinatanong sa akin. Malamig pa rin ang pakikitungo nyo sa isa't isa? Hindi tama na nakikipagmatigasan ka sa nanay natin. Ang sakit niya kasing magsalita Para akong ibang tao lang.
Di ba sabi ko sa'yo, pagpasensyahan mo na lang. Matanda na rin kasi si Mama, kaya madali nang magalit. Naisip ko na bumukod na lang ulit. Tutal, nasa bahay na naman ang ampon niya. Iba pa rin kapag kadugo ang kasama ni Mama sa bahay. Oh, daig pa naman sa isang kadugo ang turing sa kanya ni Ate Badet eh. Tsaka, mas gusto niyang kasama siya kesa sa akin. Kakausapin ko si Mama at paliliwanagan. Wag na, baka sabihin na nagpapakampi ako sa'yo. Natural lang na ikaw ang kampihan ko kaysa sa ampon niya. Baka lalo lang magkagulo. Kapag umalis si Ate Badet sa bahay, sigurado na ako na naman ang sisisihin ng Mama. Akala kasi ni Mama, hindi ka pa din nagbago. Iniisip niya na baka nagseselos ka pa rin kay Badet. Ipinaliwanag ko nang wala na yun sa akin. Ang totoo nga niyan, nagmamalasakit ako kay Ate Badet at sa mga anak niya. Gusto ko na rin silang mahanap kaya gumagawa ako ng paraan. Plano ko nga na pumunta sa pulisya. Mamadaliin ko na sila sa paghahanap kay Lito at sa mga bata. Kung kinakailangang magbigay ako ng pabuya, gagawin ko. Kung wala lang akong trabaho, sasamahan na kita. Nag-aalala rin ako sa mga bata eh. Hindi nila nakikita yon, lalo na si Mama. Balang araw, malalaman din yun ng Mama. Huwag na sanang sasama ang loob mo. Nagtatampo lang ako, pero hindi masama ang loob ko. Kung desidido ka nang bumukod ng tirahan, magpaalam ka ng maayos kay Mama para hindi siya magtampo. Oo naman, hindi naman ako basta aalis na lang ng bahay. Pag-uwi sa bahay, nag-impake na ako ng mga gamit. Ihahatid daw ako ni Kuya Christian para hindi na ako uupan ng sasakyan. Paglabas ko ng kwarto, naabutan ko sina Mama at Ate Badet. Agad ko rin sinabi ang plano ko. Aalis ka na naman? Opo ma, kailangan ko kasi na nasa malapit lang ako ng tindahan ko eh. Huwag ka nang magdahilan pa. Alam ko naman kung ano ang dahilan ng pag-alis mo dito sa bahay eh. Nasa tamang edad na naman po ako. Puro na lang sarili mo ang iniisip mo. Wala ka na talagang pakialam sa akin. Masyado ring mataas ang pride mo. Ayaw mo na napagsasabihan ka. Dahil ba sa kaya mo na ang sarili mo? Isa, kung ako ang dahilan, aalis na lang ako sa bahay na to. Hindi mo kailangang umalis. Kailangan ka ni Mama. Mas maaalagaan mo siya kaysa sa akin. Mas may karapatan ka dito kaya tama lang na ako ang umalis. Sabi ko na nga be, pampagulo lang ako dito. Mag-iimpake lang ako at aalis na ako. Hindi ka aalis. Hayaan mo na lang si Isa ang umalis. Kaya naman niya ang sarili niya eh. Samantalang ikaw walang mapupuntahan. Kaya lang po, Narinig Mama. mo naman si Mama. Nakapagdesisyon na siya, kaya sumunod ka na lang. Sana naman wag ka magalit sa akin, Isa. Huwag kang mag-alala. Hindi ako galit sa'yo. O paano? Aalis na ako, ha? Ma, ingatan niyo po ang sarili niyo. Ate, ikaw na ang bahala kay Mama. Oo naman, aalagaan ko ang mama natin. Lagi ka sanang dadalaw dito, ha? Niyakap ko pa si Mama na tahimik lang bago ako lumabas ng bahay. Pagkalabas ko, sinalubong naman ako ni Kuya at kinuha sa akin ang mga gamit ko. Lumingon pa ako sa bahay bago ako sumakay sa kotse. Iniwan na ako ng anak ko. Lahat na lang sila ayaw akong makasama sa bahay na to. Nandito pa naman po ako. Hindi ko po kayo iiwan, Mama. Mabuti ka pa eh. Kung sino pa ang hindi ko kadugo, siya pa ang tunay na nagmamalasakit sa akin. Gusto ko rin po kasi na ibalik lahat ng mga nagawa ninyong kabutihan sa akin. Mabuti ka pa. Marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi katulad ng dalawang yon. Kung dumating man po ang panahon na iiwan nila kayo, pangako po na parati akong nasa tabi ninyo. Tingin ko rin po kasi kapag nagkasakit kayo, hindi rin nila kayo aalagaan. Naisip ko na rin yan. Kaya gusto ko sana na mamatay na hindi na kailangan magpaalaga pa sa kanila. Ako po, kahit nakaratay na kayo sa higaan aalagaan ko po kayo. Maraming salamat sa iyo, Badet.
Nawala ang agam-agam sa puso ko, natatanda akong mag-isa. Mula nang umalis ako sa bahay namin, madalas nang tumatawag si Kuya Christian sa bahay para kumustahin si Mama. Ang lagi niya nakakausap si Ate Badette. Madalas niyang sabihin na natutulog o wala ang mama namin. Nagdududa na ang kapatid ko ng mga oras na yun sa laging sagot ni ate. Kaya nagpa siya siyang bumisita na hindi nagpapasabi. "O iho, ginulat mo naman ako sa pagdating mo. Hindi pa naman ito ang araw ng pag-uwi mo ah." Hindi ko kasi kayo nakakausap kapag tumatawag ako, kaya minabuti ko na lang na dalawin kayo. Ah, ganun ba? Hindi ko kasi alam na tumatawag ka eh. Hindi pala sinasabi sa inyo ng ampon nyo. Lagi niyang dahilan tulog kayo o di kaya wala kayo dito sa bahay. Pagpasensyahan mo na si Badette. Baka nakalimutan lang niya na sabihin sa akin. Tuliro pa kasi ang utak niya dahil sa mga anak niya. Wala pa rin po bang balita sa asawa at mga anak niya? Tagal na nun ah. Oo nga eh. Nawawalan na nga ng pag-asa si Badette na makikita pa sila. Pinalalakas ko lang ang loob niya. Nabanggit po ni Isa na pupunta siya sa pulisya at kukulitin ng mga pulis. Nag-aalala na rin kasi siya. Maiba ko. Kumusta na pala si Isa? Ayos naman po siya. Ma, sana naman po wag niyong baliwalain ang mga tunay niyong anak. Wag niyo sanang iparamdam na lagi ang ampon mo ang mas matimbang sa inyo. Tigilan mo nga ang kakasabi ng ampon. Anak ko rin si Badette. Lahat din kayo matimbang sa akin. Totoo naman po na ampon lang si Badette. Tingin ko nga po pinapaikot niya lang kayo Ma, magising nga kayo sa katotohanan. Hindi niyo kadugo ang babaeng yon. Hindi ka pa talaga titigil ha? Ayoko lang po kasi na mahulog ng hustong loob niyo sa kanya. Baka dumating ang panahon na siya na lang ang ituring niyong anak. Ganun na nga ang mangyayari. Total naman wala na kayong pakialam sa akin eh. May dahilan naman po pala si Isa para magtampo sa inyo Ma, kahit inampunan niyo si Badette, hindi niyo pa rin siya lubusang kilala. Hindi ko alam kung nabanggit sa inyo ng papa ito. Pero bago siya magkasakit, inaalam na niya kung may kamag-anak pa si Badette. Meron pa siyang sinabi sa akin noon na hindi ko makakalimutan. Nagsisisi daw siya na kinupkup pa niya ang babaeng yun. Sana naman po mag-ingat kayo sa pagtitiwala sa kanya. Baka kasi may nakita sa kanya si Papa na hindi ka nais-nais. Kahit ano pang sabihin niyo, napamahal na sa akin si Badette. Basta po mag-iingat pa rin kayo. Maging mapanuri naman kayo sa mga kilos niya. Sige, gagawin ko yung sinasabi mo. Pero natitiyak ko na mali kayo nang iniisip niyo sa kanya. Mabuting tao ang kapatid ninyo. Baka nagkamali ka lang sa pagkakaintindi sa sinabi ng papa mo noon. Siya nga po pala. Dito muna ako. Bukas na lang ako luluwas sa Maynila. Nung dumating si Kuya sa bahay, wala nun si Ate Badette. Kaya laking gulat nito na madatnan dun ng kapatid ko. Halata ang kanyang pagkabalisa nang marinig na dun matutulog si Kuya Christian. Sabi ni Mama, wala ka pa rin daw balita sa mga anak mo? Oo. Nawawala na nga ako ng pag-asa Ipinagdarasal ko na lang na sana nasa maayos silang kalagayan. Hindi naman siguro sila pababayaan ni Lito. Oo nga, maasikaso naman at mabait siya sa mga bata. Mas malapit nga sa kanya ang mga anak ko Yun nga ang pagkakaalam namin na mabait si Lito. Ano ba naging alitan niyo para humantong sa ganito? Hindi ko rin alam kung bakit siya nagbago. Nasisiguro ko na may dahilan siya. Hindi pwedeng basta na lang siya magbabago. Meron kang hindi sinasabi sa amin. Kung ayaw mo maniwala, huwag mo na lang akong tanungin. Akala mo yata ganun kadali ang pinagdadaanan ko. Alam ko naman na hindi madali. Kaya nga tumutulong na kami ni Isa para matuntun natin ang kinaroroonan ng mag-aama. Ipaubaya na lang natin sa mga pulis ang paghahanap. Marami din kasing ginagawa ang mga pulis. Kaya natatabunan ng reklamo mo. Hayaan mo na kaming tumulong. Labis na rin ako nag-aalala sa mga apo ko
Kaya kung marami ang naghahanap, mas mabilis nating matutunto ng mag-aama mo. Ayoko lang po kasi makaabala sa kahit na sino. Naging malapit na rin naman sa amin ang mga anak mo, lalo na kay Isa. Nakita mo naman, halos lahat ng gusto ng mga anak mo binibili ng kapatid ko. Totoo ba yan? Opo ma, hindi lang kasi makwento si Isa pero alam ni Badet kung paano tratuhin ang mga anak niya. Kaya lang nung lumipat sila ng bahay, hindi na pumayag na bisitahin ni Badet ang mga bata. Wala kang naikukwento sa akin na ganyan, Badet. Pasensya na po, ma. Nakalimutan ko lang po sabihin. Hindi mo rin siguro binanggit kay mama na malaki ang perang binigay sa'yo ni Isa noon para ulit sa mga anak mo. Halos masaid ang ipon ng kapatid ko. Kaharap si Lito noon. Sinabi ng kapatid ko na ayaw niyang maghirap ang 2 bata. Kaya naglaan siya ng malaking halaga sa pangalan nila. Badet, bakit hindi mo sinasabi ang mga kabutihan na ginagawa ng anak ko sa'yo? Akala ko po kasi alam ninyo ang mga ginawa ni Isa. Hindi ugali ng kapatid ko na ipangalanda ka ng mga mabubuti niyang ginagawa sa ibang tao. Sinabihan din niya ako na manahimik. Pero hindi ko kasi matiis na hindi maganda ang tingin niyo sa kanya. At ikaw, Badet, inaasahan ko na ipagtatanggol mo siya. Pero naghihintay lang pala ako sa wala. Hindi ko naman hiningi yun sa kanya eh. Kusa naman niya yun binigay. Bakit kailangan mo isumbat? Hindi yun panunumbat. Gusto ko lang linisin ang pangalan ni Isa. Ang sama na kasi ng tingin ni mama sa kapatid ko. Habang ikaw, lagi niyang pinupuri. Sa tingin ko kailangan ko na umalis sa bahay na ito. Wala namang nagpapaalis sa'yo dito eh. Kaya gusto kong maliwanagan lahat para maayos na ang pamilyang ito. Kaya ayokong bumalik dito eh. Alam ko, makakagulo lang ako sa bahay na ito. Badet, saan ka pupunta? Bumalik ka! Hayaan niyo na lang po siya. Iho, totoo ba lahat ng mga sinabi mo? Oo naman po. Mabait po si Isa. Mukha lang siyang masungit pero mabait po ang kalooban niya. Aminado kong nagagalit ako sa kanya dahil na rin sa mga sumbong ni Badet. Hindi ko na tuloy alam kung paniniwalaan ko pa siya. Kung magdidesisyon siya na umalis sa bahay na to, hayaan niyo na lang po siya. Ganun na nga siguro. Palagay ko nga hindi ko siya lubusang kilala. Kinabukasan bago ako pumunta sa pwesto ko, inuna ko muna ang pagpunta ko sa police station para makibalita. Hindi na rin kasi ako makatulog. Ilang gabi ng laman ng panaginip ko ang mga pamangkin ko. Tinatawag nila ako habang umiiyak. Ganun na lang ang gulat ko sa sinabi ng pulis na nakausap ko. Tinawagan ko agad si kuya. Mabuti na lang hindi pa siya nakakaluwas. Dito mo pa talaga gusto makipagkita ha? Mapapagastos ka tuloy. Sana dumiretso ka na lang sa bahay. Walang kaso sa akin kung gumastos man ako. Umorder ka lang ng gusto mo. Masyado ka naman yatang seryoso. May problema ba? Kagagaling ko lang sa police station kanina. Ayoko kasi na marinig ni ate ang pag-uusapan natin. May balita na ba tungkol kay Lito at sa mga bata? Ilang araw pa lang daw noon nang ipinatigil na ni Ate Badet ang mga pulis sa paghahanap dahil bumalik na raw sa bahay ang mag-aama. Away mag-asawa lang daw ang nangyari sa kanila. Ano kayang gustong palabasin ng babaeng yun? Hindi ko alam kuya, pero masama ang kutob ko. Baka may masama nang nangyari sa mga pamangkin natin. Ilang gabi ko na silang laging napapanaginipan. Alam ko, humihingi sila sa akin ng tulong. Sige, hindi na muna ako luluwas ng Maynila. Hindi rin kasi ako matatahimik eh. Puntahan kaya natin ang bahay nila. Hindi ko alam kung saan sila lumipat, pero alam ko, malapit lang sa tinirhan nila dati. Ipagtanong na lang natin sa mga taga ron. Natuntun naman namin ang bahay ni na Ate Badet. Sa loob na yun ng gubat at yun lang ang tanging nakatirik na bahay sa lugar. Parang matagal nang walang nakatira doon. Dahil napapalibutan na ng mga matataas na damo. Pagpasok namin sa bahay, sira-sira na yun. At nagkalat ang mga gamit sa loob.
Hindi ako makapaniwalang patitirahin ni Lito ang kanyang mag-iina sa ganitong klaseng lugar. Mas maayos pa ang dati nilang tirahan eh. Baka naman hindi siyang may kagustuhan na tumira dito. Wala naman tayong napala sa pagpunta natin dito. Wala ni isang makapagsabi sa mga kapitbahay nila kung nasaan ang mag-aama. Sino kayo? Anong ginagawa ninyo? Hindi po kami masamang tao. Hinahanap lang po namin ng mga nakatira sa bahay na ito. Kaano-ano nyo ang pamilyang nakatira dito? Yung pong babae po ampun ng mga magulang namin. Kapatid po namin siya. 2 buwan nang walang nakatira sa bahay na ito. Sigurado po ba kayo? Wala po bang bumalik dito? Oo, 1 taon na rin kasi ako nakatira dito. Kung gusto ninyong malaman ang tungkol sa kapatid ninyo, sumama kayo sa akin. Naroon lang banda ang kubo ko. Nagkatinginan pa kami magkapatid bago atubiling sumunod sa matandang lalaki na nagpatiuna ng maglakad. Pagdating sa kubo, naroon ang asawa nito na mukhang mabait naman at matamis na ngumiti sa amin. Ang kaninang kaba ay naglaho bigla. Nagpakilala kami ni Kuya sa mag-asawa. Sila si Mang Felipe at Aling Isidra. Hindi ko alam kung gaano nyo kakilala si Badet dahil sabi nyo nga ampun siya ng mga magulang ninyo. Pwede po bang magkwento kayo sa buhay ng pamilya ng kapatid namin? Anong una, nagtataka ako kung bakit pinili ng isang pamilya na manirahan sa lugar na ito samantalang may bahay naman pala sila sa labas ng gubat na ito. Bandang huli, napagtanto ko kung bakit. Natatakot si Badet na matuklasan ng kanyang lihim. Ano pong lihim? Isang mangkukulam ang babaeng yun. Isang gabi, humahangos na pumunta dito si Lito. Humihingi ng tulong, iligtas ko daw ang mga anak niya. Gusto raw silang gawing alay ni Badet sa prinsipe ng kadiliman. Nailigtas ko naman ang mga bata at pinayuhan. Nalisanin na nila ang bahay na yun. Kung may 2 buwan nang walang nakatira sa bahay nila, ibig sabihin, ganun nakatagal na nawawala ang mag-aama. Ibig sabihin, nagsinungaling si Ate Badet sa atin na kailan lang nawala ang mag-aama niya. Tinulungan ko na makatakas ang mag-aama pero ilang linggo nang nakalilipas. Naramdaman ko na may masamang nangyari sa kanila. Baka natuntun sila ni Badet. Mang Felipe, paano nyo naman po nalaman na mangkukulam si Badet? Isa akong albularyo, iyo. Pinili namin na dito manirahan sa gubat dahil narito ang mga kailangan namin sa panggagamot. Hindi ko naman nakalain na dito ko pa makakaengkwentro ang isang mangkukulam. Nasa bahay po namin si Ate Badet. Pinaniwala niya po kami na itinakas ng asawa niya ang mga bata sa kanya. Itinakas nga ni Lito dahil sa masama niyang balak. May kasama pa ba kayo sa bahay? Ang mama po namin. Mapanganib ang babaeng yun. Puro kasamaan lang ang naiisip niyang gawin. Wala na siya sa tamang pag-iisip. Isa siyang baliw. Kuya si Mama. Baka kung anong gawin sa kanya ni Ate Badet. Hanggat hindi natutuklasan ng mama ninyo ang pagkatao ni Badet, ligtas pa siya sa ngayon. Nasisiguro ko na ngayon na siya ang nagpakulam kay Papa. Posible nga, Kuya, na siya ang may kagagawa ng pagkamatay ng papa natin. Bumalik na tayo sa bahay bago mahuli ang lahat. Mang Felipe, kailangan na po naming umalis. Maraming salamat po sa impormasyon na binigay ninyo. Kung kailangan ninyo ng tulong, alam ninyo kung saan ako hahanapin. Kulang na lang liparin namin ang pauwi ng bahay. Halos 1 oras din kasi aabutin ang pauwi sa amin. Nasa dulo kasi ng baryo ang bahay na pinuntahan namin. Samantala ng mga oras na yun, nadatnan ni Mama sa loob ng dati nilang kwarto si Ate Badet. Anong ginagawa mo rito? Ma! Kayo po pala! Tinatanong kita kung anong ginagawa mo sa kwarto na to. Mahigpit kong ipinagbabawal ang pagpasok rito. Kahit ang magkapatid hindi sinusuway ang utos ko.
Kaya lang po ako pumasok dito dahil namimiss ko na po si Papa. Ang mabuti pa lumabas ka na rito. Ayoko makikita ka ulit na nandito sa loob ng kwarto na to. Ma, galit po ba kayo dahil sa mga sinabi ni Kuya Christian? Hindi lang kasi kung makapaniwalang mas kinampihan kita kaysa sa sarili kong anak. Dapat lang naman po na ako ang kampihan nyo dahil mas marami akong hirap sa inyo. Ako ang lagi nag-aasikaso sa inyo ng Papa nung nabubuhay pa siya. Akala ko ba kaya mo ginagawa yun para makabayad ng utang na loob sa amin. Tapos ngayon yan ang sasabihin mo? Gusto ko lang naman po na mahalin ninyo ako na parang tunay na anak. Mas higit pa kay Isa. Dapat nasa akin lang ang atensyon ninyo. Dapat kung anong meron siya, tinatamasa ko rin. Akala ko pa naman si Isa ang naiinggit. Yung pala ikaw ang puno ng inggit sa kanya. Noon pang buhay si nanay, pangarap ko nang mapabilang sa pamilya na to. Gusto kong maging si Isa. Mabuti na lang, namatay si nanay kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na ampunin ninyo kahit malaki na ako. Alam niyo ba, Mama? Si Isa ang totoong mahal ni Lito. Balak nga niya maging seaman para maging karapat-dapat sa anak ninyo. Pero hinadlangan ko yon. Hindi ako papayag na lahat na lang ng gusto ko mapupunta kay Isa. Bakit mo to sinasabi sa akin, ha? Gusto ko lang pong magpakatotoo sa inyo para mas lalo ninyo ako mahalin. Nababaliw ka na. Sinong baliw, ha? Hindi ako baliw! Para kang nanay ko! Kaya mabuti na lang, binigyan ko siya ng sakit at pati asawa mo! Anong ibig mo sabihin? Naggalit ako kay Papa dahil gusto niya akong ibigay sa kamag-anak ko. Hindi kasi siya naniwala sa mga sumbong ko kay Isa. Hindi tulad mo, madaling maniwala. Umaming ka. Ikaw ba nagpakulam sa asawa ko? Ako mismo ang kumulam sa kanya at kay inay at sa lahat ng kumukontra sa akin. Ang sama mo! Pagkatapos kang alagaan at tanggapin sa pamilya namin, ito pa ang igaganti mo! Huwag ka nang umiyak, Ma. Diba, sabi ko naman sa'yo, aalagaan kita habang buhay. Magtapat ka! Totoo bang tumakas ang mag-aama mo? Oo, tinakasan nila ako pero nahuli ko rin naman sila. Saan mo dinala ang mag-aama mo? Nasa ilalim na sila ng lupa at inuuod na. Hindi! Ang mga apo ko! Bakit mo ginawa yon? Bakit? Dumating kami sa bahay na may mga kasamang pulis. Narinig pa namin ng malakas na pag-iyak ni Mama sa taas. Nung araw na yun hinuli si Ate Badet at inamin ang ginawang krimen sa kanyang mag-ama. Itinuro din niya kung saan niya inilibing ang mga labi nila. Matinding galit at pagdadalamhati ang nararamdaman namin dahil sa ginawa niya. Paano mo ito nagawa sa mga anak mo, ate? Ang babata pa nila. Walang dapat sisihin kundi ikaw. Bakit ako? Dahil wala na silang ginawa kundi sabihan kang mabait at maganda. Ako ang nanay nila. Inilayo ko na nga sila ng bahay. Hindi ka pa rin nila makalimutan. Kaya mo ba sila gustong gawing alay? Oo, para mas lalong lumakas ang kapangyarihan ko. Walang matinong ina ang gagawin ng ginawa mo. Kahit umiyak ka ng umiyak, hindi na maibabalik ang buhay nila. Pagbabayaran mo ng mahal ang ginawa mong krimen. Mabubulok ka dito sa kulungan. Sa tingin mo, natatakot ako, ha? Ikaw ang matakot sa akin dahil habang buhay ako, hindi kita titigilan. Wala akong masamang ginawa sa'yo. Kaya wala akong dapat pagbayaran sa'yo. Tingin ko kay Ate Badet tuluyan ng nasiraan ng bait. Hindi ko akalaing may lihim siyang inggit sa akin at lahat gustong agawin. Nasabi ko na rin lahat ng gusto kong sabihin. Kaya umalis na ako sa lugar na yun. Akala namin dahil nakakulong na si Ate Badet matatahimik na kami. Umpisa pa lang pala yun ng kalbaryong dadanasin namin.
Hanggat nasa akin ang hibla ng buhok mo, hindi ako mapipigilan ng mga rehas na to sa paghihiganti ko sa'yo. Kung hindi ko rin lang naman makukuha ang lahat ng meron ka, isasama na lang kita sa impyerno. Bumalik na ulit ako sa bahay namin. Alam ko sa pagkakataong yun, hindi na ako muling aalis. Dama ko pa rin na matinding kalungkutan dahil sa sinapit ng mga pamangkin. Muli rin akong pumasok sa dating kwarto ng papa. Malinis na yun kumpara dati. Matatahimik na rin ang papa niyo kung nasan man siya ngayon. Oo nga po. Wala na rin akong nararamdamang takot sa kwarto na ito. Wala man maniwala na kulam ang ikinamatay niya. Kahit papano nalaman natin ang sanhi ng pagkamatay niya. Habang buhay po na mag-iiwan ng sugat ang ginawa ni Ate Badet sa mga puso natin. Sana naman, pagsisihan niya sa kulungan ang lahat ng ginawa niyang kasalanan. Maging ang nanay niya hindi nakaligtas sa kamay niya. Ilang taon lang siya noon nang gamitin niya ang kulam sa kanyang ina. Mula pa noon wala na siya sa sariling katinuan. Matinding inggit po ang nagtulak sa kanya para gumawa ng mga karumal-dumal na krimen. Matatapos na rin ang kasamaan niya ngayon. Hindi na rin siya makakalaya pa. Oo nga po, Ma. Hindi na tayo mag-aalala pa. Dito pala maghahapunan ng kuya mo at si Eden. Kaya marami akong lulutuin. Tutulungan ko na po kayo. Tara na sa kusina. Mula ngayon hindi na natin nilalak ang kwarto na to. Ipapalinis ko na rin parate. Mas lalo kami naging malapit sa isa't isa ni Mama. Hindi pa kami nakakatapos magluto nang dumating si Kuya. Nagtaka pa kami kung bakit mag-isa lang siyang dumating at seryoso pa ang mukha niya. Nawala pareho ang ngiti namin ni Mama. Kinabahan din ako bigla sa kung anong sasabihin niya. Sabihin mo na nga kung anong problema. Huwag mo nang patagalin. Nakatakas si Badet sa kulungan. Hindi rin maipaliwanag ng bantay kung paano nangyari yun. Sigurado na babalikan niya tayo. Alam ko na maghihiganti siya sa atin. Kailangan natin mag-ingat. Yun din kasi naiisip ko. Wala na siya sa tamang katinuan. Ang gusto lang niya, maghiganti. Akala ko pa naman matatahimik na tayo. Hindi pa pala. Saan kaya siya posibleng nagtatago? Imposible naman na babalikan pa niya ang dati nilang bahay para doon magtago. Sinabi ko na sa mga pulis ang posible niyang pagtaguan. Siguradong pupuntahan niyo ng mga pulis. Gusto ko na rin pagsisihan kung bakit pa namin siya inampun noon. Puro kamalasan lang pala ang dadalhin niya sa pamilya natin. Alam ko pong may dahilan kung bakit nangyayari to sa atin. Huwag lang tayong mawawala ng pananalig. Malalampasan din natin to. Sa akin siya may matinding galit. Kaya alam ko na uunahin na niya akong gantihan. Kung inaabangan ka man niya sa labas, huwag ka munang lalabas ng bahay. Kahit magkulong ako dito sa bahay, alam naman natin na magagawa pa rin niya akong saktan sa pamamagitan ng kulam. Oo nga pala, mangkukulam ang babaeng yun. Magagawa niyang bigyan ka ng sakit gaya ng iba niyang biktima. Kagaya ng ginawa niya sa papa ninyo. Hindi ako papayag na masaktan ka. Hahanapin ko siya kahit saan siya nagtatago. Kuya, huwag kang gagawa ng hakbang na pwede kang mapahamak. Ipaubayan na lang natin sa mga pulis ang paghahanap sa kanya. Oo nga anak, makinig ka sa amin. Kayo po makinig sa akin. Mula po nang mamatay si Papa, obligasyon ka nang protektahan kayo. Hindi ako papayag na maghintay na lang sa kung anong gagawin ni Badet. Kuya baka matulungan tayo ni Mang Felipe. Tama ka. Sabi naman niya pwede tayong humingi ng tulong sa kanya. Pupunta tayo ngayon sa bahay niya sa gubat. Sino ba ang Mang Felipe na yon? Isa po siyang albularyo. Siyang nakatukla sa lihim ni Badet. Kung ganun, pumunta na tayo. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Nang lumabas kami ng bahay, ramdam kong may mga matang nakasunod sa amin. Alam ko na si Ate Badet yun.
Hindi ko na lang sinabi sa mga kasama ko para hindi na sila mag-alala pa. Pagdating sa bahay ni na Mang Felipe, tila ba alam na nila ang pagdating namin. Sa kabila na naroon na kami, dama ko pa rin ang tila may mga matang nakatingin sa akin. Alam ko na nararamdaman mo rin ang presensya niya. Huwag kang matakot. Hindi siya makakalapit sa bahay na ito. Maraming nakapaligid na pangontra dito. Hindi ko akalain na ang itinuring naming kapatid ang mananakit sa pamilya ko. Ang taong puno ng inggit at galit ang puso, hindi nakakakilala na mabuting katwiran. Ano po kayang gagawin niya sa akin? Ihanda mo ang iyong sarili sa matinding pagpapahirap na gagawin niya sa iyo. Natitiyak ko na meron siyang hawak na bagay na pwede niyang gamitin laban sa iyo. Mamamatay na po ba ako? Katulad ng papa ko? Hindi ko hahayaang mangyari yon. Ibigay mo sa akin ang pagtitiwala mo. Gagawin ko ang lahat para hindi ka matulad sa mga naging biktima niya. Maraming salamat po. Mabuti na lang nakilala namin kayo ni Kuya. Huwag kang matakot. Marami kaming poprotekta sa'yo. Lalabas nga pala ako mamaya. Ang asawa ko na ang bahala sa inyo. Saan po kayo pupunta? Hahanapin ko ang altar kung saan nagsasagawa ng orasyon si Badet. Kung narito siya, ibig sabihin, nasa malapit lang ang kanyang sambahan. Sasamahan ko na po kayo. Mas ligtas ka dito sa loob ng bahay. Sige na po, Mang Felipe. Gusto ko rin po na magbayad siya sa ginawa niya sa papa namin. Huwag mo siyang gayahin, iyo. Huwag kang mamuhay sa galit. Hindi ko lang mapigilan dahil sa mga ginawa niya. Naiintindihan kita. Sige, humanda ka na, tayo'y lalakad na. Kuya, mag-iingat ka. Nang makalabas si na Mang Felipe at Kuya, agad na isinara ni Aling Isidra ang pinto at umusal ng dasal. Ang ginang pala hindi nakakapagsalita. Nalaman lang namin yun na makita namin na sign language ang ginamit ng asawa sa pakikipag-usap sa kanya. Pinuntahan ko na lang si Mama sa maliit na kwarto. Nadatnan ko siyang nagdadasal. Hinintay ko na lang siyang matapos sa ginagawa. Ma, sumama po si Kuya kay Mang Felipe. Hahanapin daw po nila ang lugar kung saan nagsasagawa ng orasyon si Ate Badet. Diyos ko po, protektahan niyo po sila laban sa demonyong yon. Mahusay pong albularyo si Mang Felipe. Hindi niya po pababayaan si Kuya. Kumusta na ang pakiramdam mo? Kanina po maayos pa. Ngayon, parang namimigat ang talukap ng mga mata ko. Mabuti pa mahiga ka na muna. Diyos ko, ano tong mapupulang marka sa balat mo? Hindi ko po alam. Kanina wala naman yan. Ganito kasi nagumpisa ang sakit ng papa mo noon . Ibig sabihin nag-uumpisa na siyang kulamin ka. Ma, wag po kayong aalis sa tabi ko Oo anak, dito lang ako sa tabi mo. Pumasok na rin si Aling Isidra. May dala siyang langis at malalapad na dahon. Para bang alam niya kung saan ang masakit sa akin. At doon niya itinatapal ang mga dahon na pinahiran niya muna ng lana. Nag-uusal din ng dasal ang matandang babae habang nasa ulo ko ang kanyang kamay. Labanan mo anak. Hindi ka pwedeng mawala sa amin. Hindi ko nakakayanin kung pati ikaw ay mawawala din. Sobrang sakit po ng ulo ko. Parang nabibingi din ako sa mga naririnig ko sa paligid. Tahimik naman ang paligid, anak. Baka dahil sa ginagawa ni Badet. Ibig sabihin lang hindi pa siya natatagpuan. Parang nasusunog ang loob ng katawan ko, Ma. Hindi ko na kaya. Aling Isidra, ang anak ko, bakit siya nangigisay? Isa, anak, pakatatag ka! Nang mga oras na yon para akong nakalutang.
Nakikita ko ang katawan ko na walang tigil sa pangingisay. Isang patpat ang hawak ni Aling Isidra at saka yun mahinang hinahampas sa akin. Pero lumalatay lang ang bawat hagupit nun sa katawan ko. Si Mama naman walang tigil sa pag-iyak habang hawak ang kamay ko. Anak, labanan mo siya. Huwag ka patatalo sa kanya. Isipin mo kami ng kuya mo. Paano na kami kapag pati ikaw mawala rin sa amin? Patuloy pa rin sa paghahanap ang kapatid ko at si Mang Felipe. Nagsindi na rin ang albularyo ng sulo. Dahil madilim na sa kanilang nilalakaran kahit hapon pa lang ng mga oras na yun. Mapuno na kasi sa lugar na yun. At halos hindi na makapasok ang sikat ng araw. Mag-iingat ka. May mga kumunoy sa bahaging ito. Ha? Delikado po pala sa gubat na ito. Bakit niyo po dito naisipang tumira? Delikado man pero sagana naman ang gubat na ito sa lahat ng uri ng halamang gamot na kailangan namin. Mang Felipe, napapansin ko po kanina pa tayo naglalakad. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin nahanap si Badet. Nararamdaman ko na malapit na tayo sa kanya. Ayun po, may nakikita akong maliit na liwanag. Mula yun sa mga nakasinding kandila. Dahan-dahan tayong lalapit sa kanya para hindi niya maramdaman ng pagdating natin. Nakalapit sila sa kinaroroonan ni Ate Badet nang hindi nito namamalayan. Malakas ang boses nito habang nagsasagawa ng orasyon. Nakataas pa ang dalawa niyang kamay. Marahil naramdaman na niya ang presensya ng kapatid ko at ni Mang Felipe. Kaya bigla siyang lumingon. Bumakas sa kanyang mukha ang labis na pagkagulat. Paano niyo natunton ang kinaroroonan ko? Sumuko ka na at pagbayaran mo mga ginawa mo. Sino ka para utusan ako? Alam ko naman na hindi ka madadaan sa pakiusap na patahimikin mo na kami. Hindi talaga. Uunahin ko muna si Isa at pagkatapos kayo ng mama mo. Idadamay ko na rin ang matandang kasama mo. Mabagsik ang karunungang itim mo, pero alam mong may kahinaan ang lahat ng uri ng kulam. Walang kahinaan ang kulang ko. Baka ikaw ay may hangganan ng kakayahan, tanda. Umusal ng dasal sa salitang Latin si Mang Felipe habang merong isinasaboy sa hangin. Nagtakip naman ng dalawang tenga si Ate Badet dahil pakiramdam niya na bibingi siya. Sinamantala naman yun ni Kuya. Lumapit siya sa may altar at saka yun sinira. Huwag mong sirain ang altar ko! Dapat lang tong mawala. Marami ka ng pinatay. Hindi ako papayag na may mabiktima ka pa. Pagbabayaran mo to! Walang hiya ka! Ikaw ang magbabayad sa ginawa mo sa papa ko. Parang mabangis na hayop na inatake ni Ate Badet ang kuya ko. Nagpambuno sila hanggang malakas na itinulak ni Kuya ang babae. Nahulog sa kumunoy si Ate Badet. Pilit siyang naghahanap ng makakapitan. Dahil sa pagpapanik, mabilis siyang lumulubog. Kuya Chris, tulungan mo ako! Ayoko pa mamatay! Abutin mo ang kamay ko. Kuya! Patawarin mo ako! Patawarin ninyo akong lahat! Kumapit ka lang. Huwag kang bibitaw. Abutin mo ang patpat na ito. Hindi na ako makakaligtas. Kuya! Badet! Wala na siya. Gusto ko siyang magbayad sa kasalanan niya pero hindi sa ganitong paraan. Kalikasan na ang naningil sa kanya. Ipagdasal na lang natin ang kanyang kaluluwa. Nagising naman ako na uhaw ang pakiramdam. Binigyan naman ako ng tubig ni Mama. Sumenya si Aling Isidra na dumating na si Kuya at Mang Felipe.
Kahit papano nalungkot ako sa sinapit ni Ate Badet. Pero naisip ko din na baka hanggang dun lang ang buhay niya. Maraming salamat po sa inyo, Mang Felipe. Utang ko po sa inyo ang pangalawang buhay ko. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin, Iha. Ito talagang ginagawa namin ng asawa ko, ang tumulong sa mga nangangailangan. Sayang nga lang po at hindi pa namin kayo kilala nung nagkasakit si Papa. Lagi niyong iisipin na lahat ng nangyayari may dahilan. Hanggang doon na lang talagang ama ninyo. Siguro nga po. Nakakatuwa naman po ang asawa niyo at si Mama. Nagkasundo po sila sa pagluluto. Mabuti po nagdesisyon kami na dumito muna ng ilang araw. Kahit anong oras pwede kayong pumunta dito. Tingin ko nga po mawiwili kami rito. Sa susunod po isasama ko na ang girlfriend ko. Abay, mukhang kakain na. Nagtatawag na yung dalawa. Tara na kung ganun. Isa, tumayo ka na dyan sa pagkakasalampak mo sa damuhan. Sige kuya, susunod na ako. Sandali ko munang pinagmasdan ng bughaw na kalangitan. Sa kabila ng masalimuot na pangyayari sa buhay namin ng aming pamilya, masasabi ko pa rin na masarap ang mabuhay sa mundong ito. Nag-usal muna ako ng time team na panalangin para kay Ate Badet, Lito at sa dalawang anghel na pamangkin namin. Pagkatapos sumalo na ako sa masaganang tanghalian na inihanda ni Mama at ni Aling Isidra. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Sana nagustuhan niyo po ang story natin ngayon. Hi kay Adrian Dungo from Malis Giginto, Bulacan, Sitio 13. Hi kay Limay, ingat ka lagi sa biyahe. Hi kay Vanessa Gratil. Shoutout sa Vista family from Panabo City, Davao del Norte. Hi kay Nathaline Canonio, marami pong salamat. Shoutout sa Lovino family and Luna family. Hello kay Rosalina Bugayong from Singapore with love. Hi kay Vincent Linaw from Zamboanga City. Hello kay Nainang Ausa and Rosmel Ausa from San Narciso, Quezon. Hi kay Janice Reyes from Barangay Sawang, Romblon, Solid Abangers ni Miss Gwen. Hello kay Raymond Magleo from Barangay Lambakin, Marilao, Bulacan. Hi kay Michelle Esperon. Hi kay J. Ann Vitero, Solid Abangers din ni Miss Gwen. Hello kay Samsung TV from Olongapo City. Shoutout sa lahat ng pamilya at anak ni Ma'am Ami Yong na sina Ryan, Christian and John Paul. Love kayo ni Mama. Hi kay Nestor Noveno. Hello kay Aslam Lisa from Singapore. Solid Abangers din ni Miss Gwen. Shoutout sa Eneria family, especially kay Runalyn Eneria. Get well soon po. Hi kay Miss Ayeng. Hi kina Claire, Alicia, Rosie, Russell, Rosie ng Binangonan, Rizal. Hello kay Mirna Gronda from Bombong, Talim Island, Binangonan, Rizal. Shoutout sa Abelarde family from Infante Molo, Iloilo City. Hi kay Susan Manalo, maraming salamat po sa pakikinig. Hello kay na Pepito Rivera, Monet Rivera at Alvin Odiamar from Taytay, Rizal. Solid Abangers din ni Miss Gwen. Hi kay June Teranya from Barangay Loo, Cardona, Rizal. Shoutout kina Bernadette Dacanay at Eva Dacanay. Hi kay Josefina Fuelias from Pasig City. Hello kay Leia from Jeddah. Hi kina Lara at Lily Jane from Quezon Province. Hello kay I Love Traveled. Shoutout sa Salaysay family and De La Peña family. Shoutout sa Tumaliwan family from Tuguegarao. Solid Abangers din ni Miss Gwen. Hello kay Jeremy Saranillo Francisco. Hi kay Rosal Mendoza from London. Shoutout sa Castro de Melites family from Navotas City. Hello kay Jenjen Amor Espe from Pampanga.
Shoutout sa Nail Treat Spa sa Santiago City, Isabela. Maraming salamat po sa pakikinig ninyong lahat. Shoutout sa buong Ampanya family sa Iloilo. Hi kay Riz Magante. Hi kay na Jack Yu, Arvin, Clobel at Jai. Shoutout kay Malusuklan ng Cuenca, Batangas. Hello kay Dear Arthur ng Isabela. Hi kina Angela Ignacio at Mama Rosie ng Antipolo City. Shoutout sa Doinog family from Taguig. At hello kina Juvie Tagapan, Carlo Tagapan at Paul Tagapan. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig. Ingat po lagi. God bless.